Magandang buhay! Ito na naman po ang inyong lola, si Lola Madam Villanueva, at pag-usapan natin ngayon yung impeachment complaints. Dalawa na yung nag-complain ng tungkol sa sa impeachment ni Vice Presidente Sara Duterte. Ano po? So bago yun, kung hindi ko pa kayo subscriber, mag-subscribe na po kayo kay Lola Madam Villanueva. Mag-follow sa sa TikTok, Gloria Cagastian Villanueva. Ayan po. So kanina nag-file na si yung Makabayan Block naman nag-file ng impeachment complaint kay Sara Duterte. Ayan po. Bakit kaya dalawa na, nanggigigil na sila. Pero alam niyo ba na hindi lamang sila, kung hindi alam niyo, ang ating Panginoong Diyos ay isa po siyang Diyos na siya po ay isang righteous judge. Kaya po ito po yung sinasabi sa Bible na po. Ang sabi po sa Bible, ito po ay doon sa sabi dito ay walang nilalang na makapagtatago sa Diyos, no? Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin. At sa kanya tayo magsusulit ng ating mga sarili. Yan po yung sinasabi doon sa Hebreo 4:13 hanggang 14. Hindi, 13 lang. So magbibigay tayo ng account, magsusulit tayo. Kaya ngayon, ito si Sara Duterte ay magsusulit sa bayan, di po ba? Kasi ipinagtiwala sa kanya yung pondo ng bayan, no? Kasi hindi naman sa kanya yun para sa bayan yun pero saan kaya ginasta? Kung nanonood po tayo ng mga hearings, makita natin, ang tindi rin naman pala ng ginawa ni Sara Duterte. Ayan. Kaya po, meron talagang day of reckoning. And dahil ang Congress naman, sila yung may hawak ng first daw di ba? Kumbaga, kailangan din talaga siya magsulit. So, yun po yung mga yun po yung dapat natin tandaan na kapag tayo ay pinagtiwalaan, ay magsusulit pa rin tayo. At ganun po yung mangyayari kay Sara Duterte. Magsusulit siya sa mga ginawa niya doon sa mga ipinagtiwala sa kanya ng publiko. Di ba? Sabi niya ganun, sinabi niyo, O Diyos, may itinakda akong panahon ng paghatol at hahatol ako ng may katwiran. Bakit may katwiran? Kasi kitang-kita niya ang lahat. Wala pong sa kanya, hindi lantad, no? Walang natatago. Wala natatago sa ating Diyos, no po. At tayo po, kahit po naman tayo, di ba, lahat naman tayo, kitang-kita ng Diyos ang lahat ng ating ginagawa. Alam niya yung lahat ng ating mga kasalanan. At magbibigay sulit tayo sa Kanya pagdating ng oras, no po. At lahat po ng ating kasalanan, meron pong consequence yan. Ibig sabihin, meron talagang, may mangyayari. Magsusulit talaga tayo sa Panginoon. Kaya kung meron tayong kasalanan, dapat i-confess na natin yan sa Panginoon. Kasi hindi siya sabi nga sabi dito, secret sin will not stay secret. Kasi darating ang panahon, talagang siya, malalantad. Kaya yung mga confidential fund na yun ni Sara, 2023, ewan ko yung 2022, pero yun nga yung hindi na maipaliwanag kung saan napunta yung milyon. Ako po. Pero hindi lamang po yun ang yun yung sinasabi ng mga nagko-complain, yung impeachment complaint. Pero meron din sinasabi yung God kasi kita niya lahat Tapos, sinasabi niya sa kanyang mga anak, ng mga tagapamagitan, at ako po ay isa sa tagapamagitan ng Lord para sa ating
pamahalaan, especially sa ating presidente. Tapos, ito po yung sinabi niya. Nasabi ko na to sa inyo eh. Sabi niya, anak, tandaan mo ako ay hindi nagsisinungaling. Tandaan mo ako ang Diyos ng katarungan. Sa tandaan po natin yon, ang ating Diyos ay Diyos ng katarungan. Nais ko malaman ninyo mga Pilipino na ako, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay Diyos ng katarungan. Nakikita ko ang lahat ng inyong ginagawa at ang lahat ay makakaranas ng aking parusa. May parusa ang Panginoon. Ano po? Sabi niya, sa kasalanang kanilang ginagawa. Huwag ninyong akalaing ako ay magsasawalang kibo na lamang sa mga nakikita kong kabuktutang ginagawa ng mga tagapamahala sa inyong pamahalaan. Asahan ninyong bagamat hindi gaano kumikibo ang inyong Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay hindi ko nagagawa ng pagkilos ang ginagawa ng inyong vice-presidente. Sabi niya ganun, Sara Duterte. Marami na siyang kasalanang ginawa at ginagawa pa upang magkamal. Bakit niya ginagawa? Upang magkamal ng salapi. At maagaw ang pwesto ng pagkapangulo. Ngunit tandaan ninyong lahat ng kanyang ginawa ay kanyang ipagsusulit sa akin. Hindi siya maaaring makaligtas sa parusang kailangang maipataw sa kanya. So, yun po ang sinasabi ng Lord. Talagang kailangan ang mga kasalanan, no, ito kay vice-presidente, no, papahataw yun. Talaga ang Panginoon kasi katarungan at ang siya ay makatarungan at ang mga kasalanan natin talagang may parusa yon. Ano po? Kaya yung tingnan natin kung paano igagawad ng Panginoong Diyos ang parusa. Tingnan po natin ang mangyari sa impeachment, ano po. At meron pa siguro ibang paraan ang ating Lord para malaman ng lahat na may kaparusahan talaga, no? Doon kasi hayag naman na hayag kasi nga hindi lahat ng sikreto ay hindi mananatiling sikreto, no? It will not stay secret, no? So hayun po yung mga secret sins, ano? So yun lang po. Gusto ko lang bigyan ng emphasis na ang ating Diyos po ay talagang Diyos ng katwiran. Yan yung sa Hebrews 4:13. Sinabi niyo, O Diyos, may itinakda akong panahon ng paghatol at hahatol ako ng may katwiran. So, dahil nakikita niya lahat, hindi niya kailangan ng mga witnesses. Kita niya lahat yan, no? Imagine niyo, yung mga ginawang mga acknowledgement receipt na milyon-milyon, ano? Doon sa Office of the Vice President. Merong taga-pirma na ang pangalan ay Mary Grace Piatos. Wow, masarap yun, ha? Paborito ko yung Piatos, pero pagkita yung palang si Mary Grace Piatos na yun, non-existent, sabi naman ng PSA, diba? So, yun po, paalala lang po sa atin na ang lahat po na ating ginagawa, ipagsusulit po natin sa Panginoon. At isa pong example dyan nga po si Sara Duterte. Anyway po mga kababayan, patuloy nating alalahanin na tayo po ay nakikita ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya magsusulit po tayo sa Kanya. Ano po? So ito po ngayon ang inyong lola, si Lola Madam, nagsasabi sa inyo na kapag ang Diyos ang ating gabay, kay saya ng buhay. God bless everyone. Bye!